Kuya Oka, bago po ang lahat, gusto ko po sabihin na isa po ako sa unang nakapakinig ng una mong upload ng iyong horror stories. Para po sa akin medyo ayos naman po at maganda ang napakinggan ko na dalawang story ng kababalaghan. Sana po ay mapili mo itong true horror story na ipinadala ko sa iyo. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat ako sa iyo Kuya Oka. At naway pala rin ako na mapakinggan ko ang horror story na ibinahagi ko sa channel mo. Una po sa lahat ako nga po pala si Ezekiel. 43 anyos ang edad at nananatiling binata at mag-isa sa buhay. Ang kwento po na ibabahagi ko ay hango sa tunay kong karanasan sa taong ng 2008. Sa lugar po ng Lower Jasmine, Quezon City, noong po ng mga panahon na iyon ay nagtatrabaho po ako sa Cubao bilang isang factory worker. Bago po mangyari ang karanasan ko, ang buhay ko po noon ay bahay-trabaho lang po. Wala po akong bisyo. Hindi po ako umiinom ng alak at naninigarilyo. Pati po sa love life, ay wala po akong time noong panahon na iyon. Sadyang trabaho at bahay lang po ang buhay ko noon. At kapag day off naman po ay talagang puro tulog ang ginagawa ko at pahinga para makabawi po ako ng lakas sa isang linggo na pagtatrabaho. Kuya Oka, pasensya na po, medyo napahaba ang kwento ko tungkol sa sarili ko. Pero lahat po yan ay tingin ko ay may kaugnayan sa kwentong katatakutan ko. Nagsimula po ang lahat nung nasa kasagsaganan po ako ng pagharap sa mga suliranin ko. Problems sa niligawan ko. Ako po ay nabasted tapos sumabay pa po yung problema ko sa nanay ko. Palagi po kasi ako ang nakikita at napapagalitan niya. Kahit sa maliliit na bagay lang ay palagi niya ako sinasabon. Noon ay iniisip ko po na parang may favoritism ang nanay ko, tapos sumabay pa po yung sa trabaho ko. Kaya sobrang stress po ako ng mga panahong yun. Palagi din ako napupunan ng supervisor ko na may mga sablay po ako sa mga ginagawa ko na trabaho at parang tila lahat ng bagay ay hindi po mapaborn sa akin. Kaya po siguro nangyari ang bagay na ito. Noong una po ay palagi po ako nananaginip ng babaeng nakatalikod. Ang tansya ko po ay mga nasa 5'2" po ang taas niya. At lampas sa balikat ang buhok ng babae sa panaginip ko. Naka-dark blue po na t-shirt. At nakapantalon po siya ng maong. Nakatalikod lang po siya noon sa panaginip ko. Lumipas po ang mga araw. At ganun pa rin po ang nangyayari. 2 beses kada linggo napapanaginipan ko po yung babae na nakatalikod. At sa tuwing lalapit po ako sa babae na nakatalikod ay doon na po ako magigising. Hanggang sa dun ating yung araw na napanaginipan ko po ulit yung babae na nakatalikod. Sa panaginip ko po Kuya Oka ay nilapitan ko po siya. Palapit po ako ng palapit sa panaginip ko at mga 3 di pa na lang po ang aming pagitan ay bigla po siyang humarap at sa unang pagkakataon po ay nakita ko po siya. At masasabi ko po na maganda po ang mukha niya. May bilugan po siya na mata, mamula-mulang labi at napakakinis ng kanyang mukha. Kaya lang po sa pagharap niya sa akin sa panaginip ay natakot po ako ng bahagya. Dahil po bigla siyang ngumisi sa akin ng nakakatakot. Pagkatapos po noon ay bigla ako nagising.
Hindi ko po alam kung bakit kahit may takot at alinlangan ako ay gusto ko pa rin po siya masilayan ulit sa panaginip ko. Kaya matapos ang mga pangyayari na iyon ay gabi-gabi ako umaasa na masisilayan at mapapanaginipan ko po ulit ang babaeng iyon kahit na may kaba sa nakakatakot niya na pagngisi sa akin. 1, 2, 3, 4 na araw. Hanggang sumapit ang 1 linggo at umabot pa ng 2 linggo ay hindi ko na po ulit siya napanaginipan pa ulit. Umaasa ako pero sinaisang tabi ko na po lahat ng iyon dahil sa isip ko ay isang pantasya na likha lang ng imahinasyon ko ang babae sa panaginip ko, pantasya na nahaluan ng kaunting pagnanasa, hanggang sumapit ang 1 gabi na matulog ako ng masama ang loob. Dahil bad trip ako sa trabaho na suspindi ako ng 3 araw dahil may mali akong nagawa sa trabaho ko. Dahil po doon ay medyo nagkaroon po kami ng pagtatalo ng nanay ko, dahil sa bakit daw kasi ako nagpapabaya sa trabaho ko. Kaya imbes na makipagtalo pa ako ay idinaan ko na lang sa tulog ang sama ng loob ko. Doon ay nagpakita na naman ang magandang babae sa panaginip ko. At nasaksihan ko po Kuya Oka na wala po siyang kahit anong damit na suot sa panaginip ko. At doon nga ay nasisakatuparan ko ang pagnanasa ko sa kanya. May bagay po na nangyari sa aming dalawa, mga bagay na ginagawa ng mag-asawa at magkarelasyon. Nagnig po kami ng babaeng maganda sa panaginip ko. At nang matapos iyon ay tumayo siya at magbihis at pagtapos po ay bigla siya lumingon sa akin. Bigla po nagbago ang itsura niya. Naging kulay pula po ang balat niya at nagkaroon po siya ng 2 sungay sa noon. Pagkatapos po Kuya Oka ay naging purong itim ang 2 bilugan na mata niya. At do'y tumawa siya ng pagkalakas-lakas habang nakatitig sa akin, at do'y nagising na ako ng takot na takot. Pagtingin ko sa orasan ay 7:00 na ng umaga. Nagulat ako nang mapansin na wala akong kahit anong suot na damit. Nagtataka po ako dahil sa panaginip lang naman po nangyari ang mga bagay na yun pero bakit po wala akong kahit anong saplot sa katawan. Napaisip po ako na yung mga bagay na nangyari ay hindi na po normal. Kaya yung araw na yun ay napag-isispan ko na magsimba at sumangguni sa isang alagad ng simbahan. Sa pari po ako humingi ng gabay at ng tulong, at ganun nga po ang nangyari pagkatapos ko magsimba, ay lumapit po ako sa pari at doon ay sinabi ko lahat ng pangyayari na naganap sa panaginip ko. At ito ang tugon at ipinayo sa akin ni Father. Anak, sa iyong mga ibinahagi na pangyayari ay ang masasabi ko ay, ikaw ay nawawalan ng panahon, pananalig, at pananampalataya sa Diyos. Alalahanin mo anak na kapag ang isang tao ay mahina at magulo ang isipan ay doon umaatake ang kalaban, dahil ang kawalang pag-asa at kaguluhan ng isipan ay ginagamit na sandata ni Satanas upang makapasok sa buhay ng isang tao. Ginamit niya ang magulo mong isipan upang makapasok siya sa iyong panaginip at maganyo bilang isang magandang babae na kung tawagin ay succubus o demonyong gusto makipagnig sa isang tao sa kanyang panaginip. Anak, ang maipapayo ko sa iyo ay palalimin mo ang pananampalataya mo sa Diyos, at dalasan mo ang pagsisimba at pagdarasal mo upang kusang lumayo sa iyo ang demonyo o succubus at hindi na ito akapasok pa sa iyong panaginip. Walang nilalang ang masihigit sa kapangyarihan ng Diyos, kaya huwag ka mag-alinlangan na tumawag at manalangin sa ating Ama na lumikha ng lahat.
Ayan po Kuya Oka ang sinabi sa akin ng pari sa simbahan. Kaya ang mga ipinayo niya sa akin ay sinunod ko. At napatunayan ko po na tama si Father na kusa mawawala at hindi na makakapasok sa panaginip ko ang demonyo o succubus at hanggang sa ngayon po ay hindi na ulit ako na naginip pa ng ganong klase ng kababalaghan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa lahat ng tulong niya at pagsusugo niya sa pari na tumulong sa akin sa problema ko. Maraming salamat din sa iyo Kuya Oka kung maibabagi mo ang kwentong ito ng katatakutan na naranasan ko. Sana po ay dumami pa po ang maging tagapakinig ng channel mo. Sana din po ay mas marami pang horror stories ang maibahagi mo sa channel mo. Ako po ang inyong Katokat. Ezekiel, maraming salamat po.